Magandang gabi, Bombo Kevin, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa Bombo Radyo Butuan. Oo, first and foremost po, ano yung naging reaksyon ninyo nung idiniklara ang na sufficient in yung reklamo against the Vice President po? Well, oo, no, nasaksihan natin personally, no, yung pagdeklara ng Committee on Justice sa House of Representatives na sufficient in grounds. Yung complaint, impeachment complaint 3 and 4. Well, syempre ako ay satisfied dahil pag sinabi namang sufficient and ground, so nandoon yung sa Constitution yung mga grounds for impeachment. Yung betrayal of public trust, yung high crime, yung yung graft and corruption, bribery, at iba pa. So, tingin ko naman na sufficient naman yung mga evidences na doon. Pero what if po, ma'am, kung nag-answer, ito muna. Ano yung tingin niyo po sa ipinadalang umano'y answer ng kampo ng Vice President muna? Well, basically, Bombo Kevin, walang laman. No? Hindi niya sinagot nitong 15 to 16 pages yata na answer ng respondent, Vice President Sara Duterte, doon sa impeachment complaint. So, empty. No, tingin ko nga nagdadahilan lang. No, kina-question ang due process, kina-question ang mga ultimate facts daw, at saka yung unequal or double standard doon sa impeachment process kay PBBM, kay President Marcos, at saka doon sa kanya. So, tingin ko naman walang base, yung mga bases, yung mga sinabi niya. So una-una, Bombo Kevin, yung violation of due process, no? She has all the time, no? At lahat po ng time binigay sa kanya, 10 days. Dami niya pang abogado, 16. To answer point by point sana yung mga nakalagay na grounds for impeachment. Kaya lang hindi niya sinagot. Yung absence of ultimate facts naman, parang hindi siya accurate. Dahil may mga, kahit na nung panahon ng 19th Congress, nung dinidinig yan sa Committee on Good Government and Accountability, pinisent doon yung mga facts, no, tungkol doon sa confidential funds. At yung video ng pagmumura niya, pagbabanta niya, pag-hire niya ng assassin, ay malinaw naman na yun eh. Wala naman na talagang wala na talagang babaguhin sa video, no? Tapos yung double unequal standard daw, no, na sinabi niya doon, tingin ko wala ring wala ring basihan yan. In fact, kami nga nagreklamo, hindi na isama yung sa amin, no, yung impeachment complaint namin. Dahil hindi rin kami naniniwala na wala siya sa panahon or nag-violate siya sa one year bar rule. Pero pumayag na kami dahil nandoon naman na yung aming complaint or yung in-endorse doon sa 3 and 4. So yun, so tingin namin ito ay yung kanyang walang laman, nagdadahilan, at saka ito yung sinabi ng aming kinatawan, baka mag-open na naman ito doon sa magsasampa na naman nila ng complaint sa Supreme Court. Okay. You're expecting po na pupunta sila sa Supreme Court regarding sa mga naging aksyon ng ating mga mambabatas? Well, nakikita namin yun, nakikinikinita namin yan kasi ginagamit ng Vice President, no, yung kanyang para ma-delay talaga yung mga proseso at technical. Nakita naman natin, puro technical yung mga binanggit niya na rason doon kung bakit hindi niya sinagot yung impeachment complaint. So yun na nga, nakikita natin na kinikinita na namin, tatakbo na naman yun sa Supreme Court. Pero siguro naman this time around, kailangan nang ipagtanggol ng Congress yung kanyang turf
as the sole and exclusive no na branch ng government para dito sa impeachment. Kailangan ipagtanggol niya yung kanyang rules no dito sa impeachment process, gayon din yung Senado. Kaya tingin natin ay tatakbo siya pero di lang natin alam 50-50 siguro kung ito ay papansinin ng Supreme Court. So yan yung ano po yan, ma'am? Pwede ba yung sabihing challenge ninyo sa House of Representative na gampanan ang dapat niyang gampanan base sa ating konstitusyon and hindi magpa-apekto sa posibleng pangingialam or posibleng mga desisyon, ganyan siguro yung term, mga desisyon na ipapalabas ng Supreme Court kung meron man? Exactly, Bombo Kevin, kailangan talaga i-defend ng House of Representatives, ng buong Kongreso kasama na ang Senate, yung kanilang yung kanilang mandate as in the Constitution, na nasa Constitution, na tanging sila lang yung pwedeng gumawa ng rules, at sa impeachment na gagamitin doon sa mga proseso. Kaya tingin ko kasi wala ang Supreme Court do sa kanilang decision, di ba? Wala naman sa merit yung kanilang decision, mga technicality lang. At ito ay ito ay tingin natin ay dapat lang na i-defend ng Kongreso yung kanilang mandato. Okay. So pero pag ganyan po, is it the House Speaker yung magsasalita or the chairman ng House Committee on Justice? Well, medyo malayo pa dito yung papel ng Speaker. Okay. Nasa Committee on Justice. Nasa jurisdiction ng Committee on Justice. Darating lang dyan yung papel ng Speaker or yung role ng Speaker pagdating niyan sa plenary. Kapag nagkaroon na ng yung fifth step, yung sinasabi ng chairman ng Committee on Justice na kapag meron ng probable cause, yon at dadalhin na yan sa plenaryo, at pagbobotohan na yan, makakuha lang ng 1/3, ay i-endorse na yan ng Speaker doon sa Senado. Sa tingin niyo po ba kung hindi sila nag-answer regarding sa mga complaints last time sa March 25, posible bang, kasi in-invite na yung Vice President, posible bang pumunta ang Vice Presidente para harapin ang mga paratang sa kanya? Oo, dapat lang na pumunta siya para ma-defend niya naman. Kasi wala siyang sinagot point by point dapat yung lahat ng mga grounds ay dapat niyang sagutin para mabigyan naman siya ng chance na makapagsalita at to defend herself. Kasi hindi pa natin siya nariringgan ng pagpapaliwanag. Puro mga press release lang, hindi naman yun kasama sa due process, di ba? So kailangan harapin niya yung House, yung Committee on Justice, kasi that is the proper venue for her to defend herself. At sabihin niya yung mga thoughts niya at yung kung itatanggi niya, kasi remember, Bombo Kevin, parang hindi pa ako nakarinig sa kanya ng straight na itinanggi niya ito. Itinanggi niya yung mga paratang sa kanya, puro lang sinasabing pamumulitika yan, sinasabi niya na paninira sa kanya dahil magpipresidente siya or tatakbo siya sa presidente. Well, ito yung time talaga na dapat pumunta siya sa March 25 para mabigyan na naman siya ng another chance to defend herself. Oo. Ma'am, pwede ba malaman kung itong mga pangyayari ngayon sa takbo ng impeachment sa Vice President, may changes na ngayon kaysa sa mga nakaraang impeachment na nangyari sa Pilipinas? Sa pag-aalala ko sa mga proseso ng impeachment, well, in terms of due process, wala namang pagbabago .
no, nagkaroon lang ng yung mga steps na sinasabi na meron din naman yun sa mga nakaraan. Oo. No, pagbanggit ng mga sufficiency in form and substance. Oo. Tapos yung pagbibigay sa complainant to response kapag ito ay meron ng sufficiency in form and substance. Oo. And then hearing, meron namang hearing diyan. Pero yung pag yung trial ay magaganap 'yan sa Senate. So hindi pa ito talaga yung parang kumbaga ang House of Representatives ay parang prosecutor. Kasi sa House of Representatives, determining pa lang ng probable cause. So yun pa lang ang papel ng House of Representatives. Mukhang nangyari naman 'yan sa ibang mga other impeachment complaint except dun sa mga nag-resign na. No, may mga nag-resign kasi sa mga nakaraan before na ma-conclude yung impeachment process. So parang ganun din naman, parang kaparehas lang. Oh, sige, ma'am, isa ka sa naging complainant sa mga sa itong sa impeachment nung hindi pa siya na paano yan, ma'am, na cancel or ano yung term niya? Na-set aside. Na-set Hindi pa siya aside. na-set aside. Last time, sabi ni Congressman Luis Tro na if in case daw na mag-resign ang Vice President, they will continue with this. Okay ka ba dyan, ma'am? O dapat parang sundin yung nangyari sa iilan na pag nag-resign na, hindi na hindi na mag-investigate pa? Well, ako doon sang-ayon ako doon, ipagpatuloy pa rin. Kasi ang hinahanap ng mga mamamayan dyan ay accountability. Kahit naman mag-resign siya. Kasi dalawa naman yung purpose ng impeachment, di ba? Yung, if you will be found out to be guilty, di ba? Perpetual disqualification na yon sa office. No? At tapos pag nag-resign siya, so, ibig sabihin nun, kapag hindi tinuloy yung impeachment, pwede pa siyang tumakbo. No? Tapos pangalawa, yung accountability. Mahalaga sa impeachment yung accountability. Kaya hindi dahil nag-resign na ay titigilan na yung impeachment. Pero kailangan talaga ay damaan talaga sa due process, no? Both for complainants sa taong bayan and for the accused. Kaya nga magdaan sa due process. Kaya sang-ayon ako doon na ituloy siya, para makita natin yung katotohanan. Ano pong reaksyon niyo sa mga panawagang isabpina ang mahahalagang dokumento para sa investigation po? Well, that is a process to have authenticate na mga documents. No, ang mga sinupina sa mga narinig ko yung yung SALN, Yeah. no, tapos yung naging proseso, yung report ng Committee on Accountability and Good Government. So yun, hindi pa yata yung bank account, no, wala pa yata yung mga bank account. So ako sang-ayon ako doon. Kasi hindi pwede na hindi natin makita yung totoo. No, baka sabi-sabi lang yung mga SALN, yung mga yan. Kaya kailangan din i-verify yan doon sa authentic na copy mula sa ombudsman, sa SALN, sa mga bangko o sa BIR. Kita natin. Okay. Sa yung sinasabing conflict of interest sa mga abogado ng Vice Presidente na posibleng maging testigo, ma'am, sa mga complaints nyo, may ganyan din ba? Yung mga nakikita nyo na isa rin sa mga abogado niya nung hindi pa na-set aside yung reklamo ninyo, isa sa mga abogado niya ay posibleng testigo? Well, oo, sang-ayon ako doon kasi noong 19th Congress sa Committee on Good Government ay si Attorney Powa. Ay tinanong namin doon tungkol doon sa isinabmit niya na accomplishment report daw from the military.
At nakita natin doon na hindi naman pala ito related doon sa confidential funds ng DepEd. So isa siya, no? Ano siya eh, kumbaga, isa siya sa accomplish, no, doon sa sinasabing pagsasubmit ng fake na document or hindi naman ito yung accomplishment ng DepEd. Oo. So, paano yan? Hindi tatanggapin na maging abogado ng Vice Presidente siya po? Well, hindi ko alam ano yung magiging desisyon ng committee. Oo. Pero yung fact ay ganun yung sitwasyon. Isa siya doon sa nag-submit ng peking ng peking mga accomplishment daw ng DepEd, yung mga youth training na ginawa ng mga military sa mga eskwelahan, ay yun ang ginamit niya para to satisfy lang yung requirement ng COA na magbigay ng mga ebidensya na accomplishment. So, so may doon, may problema tayo kay Attorney Powa kasi siya yung gumawa. Sige, at least posible pa lang may mga posibilidad na ganyan kasi yun din yung naging resulta ng investigation ninyo sa 19 Congress pa po kayo bilang congressman mula sa ACT Teachers Party List. Babalikan pala talaga yun. Hahalungkatin yung records na yun, ma'am. Yes, oo. Tama ka, Bambo Kevin. And ako, nandoon ako sa araw na yun, nung araw na yun na tinatanong si Atty. Powa at television, sa social media, at pinakita, in-explain niya, at nag-oath-taking din siya to tell the truth and nothing but the truth, di ba? Inano niya yun. Hindi pwedeng itanggi yun ni Atty. Michael Powa. Na isa rin ebidensya ng prosecution o isang ebidensya ng Committee on Justice para sabihin yung sinasabi na na pagpepeke ng mga accomplishment report o panloloko. Basically panloloko 'yun sa taong bayan, Sinasabi mo may ganito, yung pala gamit ang military fund, sinabi mong sinabing ginawa yun ng DepEd. So, actually, pagsisinungaling na nga yun, as an attorney or as a lawyer, hindi ka dapat nagsasalita ng ganon, hindi ka dapat gumawa ng ganon. So, actually, under oath siya nun, meron siyang pananagutan sa batas. Ma'am, ano yung take nyo sa mga pahayag nitong kampo ni Ramil Madriaga? Well, di ba, sabi ng attorney niya, Attorney Madriaga will stand by his affidavit. So makikita natin 'yan at ako natutuwa ako na may ganon kasi mukhang dito natatakot si Sara Duterte, kaya nag-submit agad siya ng nag-file agad siya ng perjury. So tignan natin kung ano yung mangyayari diyan. Excited ako na marinig kay Madriaga yung yung ako nakita ko naman yung affidavit, mag-testify siya personally sa Committee on Justice para maikwento niya kasi 'di ba, Bombo Kevin, parang bitin yung naging naging investigasyon sa Committee on Good Government. Ako pa nga ang nagsabi no na bakit hindi natin tawagin si Nolasco? Hindi natin tawagin si La Chica? Hindi na nilabas yun hindi na nagkaroon ng other committee hearing para dyan. Kaya talagang para sa akin may missing link. So, ipinasa yung pera, yung duffel bag na may lamang pera from Dalantang, ipinasa din sa dalawang military. O, tapos doon, ano na ang nangyari? Wala na, hindi na natin natapos yung kwento. So, si Madriaga, tingin ko, yung tatapos ng kwento ron. Okay. Ating susubaybayan yan. Ma'am, sa ibang usapin muna, ma'am, ito, mga few questions lang talaga to, ma'am. Sa nangyayari ngayon, yung sa flood control, itong yung sa Bulacan, District Engineer, dating District Engineer Henry Alcantara, at yung sa Sims Construction Trading Owner na yung si Sally Santos,
dinrap na daw as respondent sa cases involving the flood control project sa Bulacan. Ano yung reaction niyo dyan, ma'am? Well, hindi ko alam yung proseso ng DOJ kaugnay dyan. Mukhang ginawa silang state witness, no, para talagang patunayan na may mga graft and corruption, yung mga opisyal, no, at mga kongresista, mga senador. So, ako okay lang basta malaman talaga yung katotohanan. At sila rin tingin ko later on ay hindi rin sila ligtas sa batas kung sakaling kung sakaling meron silang pagkakamali sa batas. Like for example, yung pamimeke ng mga papeles. Doon sa kontraktor, hindi naman pwede nating palagtasan yun. Kasi paano ba sinabing state witness ka ay wala ka na dapat na magiging kaso. Siguro magaan lang yung kaso, depende doon sa naging participation nila sa pagkukumit ng crime nitong mga senador, kongresista o officials ng gobyerno. Okay. Buti mo sinabi mo na hindi sila magiging ligtas. Kasi yung terms kasi na lumalabas, dinrap na sila, cleared of charges for the violation yung sa ating sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. It would be unfair talaga sa atin, di ba? Sa ating lahat. Well, yes. Unfair, di ba? Oo, kasi si Henry Alcantara umamin siya eh. In fact, nagsoli din siya ng parang may sinuli siyang sasakyan o may sinuli siyang certain amount no sa DOJ. Kaya may guilt doon may guilt na hindi dapat na libre na siya sa namang kaso later on. So, kawawa yung mga tao pag ganyan. Naamin ka lang, turo mo lang yung posibleng boss mo dyan na okay ka na, wala ka ng sala. It would be unfair sa mga Pilipino kasi hindi natin alam, matagal na yan siya, ilang administrasyon na ang lumipas, hindi natin alam yung mga naging kalakaran nila. Yes, tama ka, Bambo Kevin. Sige. Ma'am, any message last na to Any message po sa ating mga Muslim brothers all over the world po? Kasi bukas Eid al-Fitr nila. Ma'am, anong mensahe niyo sa kanila? Happy Eid al-Fitr po sa ating mga kapatid na Muslim dito sa Pilipinas at sa iba't ibang mga bansa. At kami po ay nakikisa sa inyong pagdiriwang. No? At sana po dito sa mga ganitong pagdiriwang, alam ko kasi kami rin minsan ay imbitahan nila doon sa kanilang mga salo-salo, no, na siyang magpapakita ng pagkakaisa ng lahat ng mga mamamayan na Muslim man o Kristiyano, nagkakaisa para sa kapayapaan, para sa siyempre peace, no, peace, para sa equality, at siyempre itong nangyayari ngayong gera sa Middle East, no, US versus Iran, na sana magtulong-tulong tayo no para magdasal, para matigil na itong gera no na nagaganap sa amin. Sige. Former Congresswoman Franz Castro, ma'am, daghan kayong salamat, ma'am. Maraming salamat talaga, ma'am. Although late night na at kayo aming nakasama ngayong araw dito sa Bombo Radio Butuan. Again, ma'am, maraming salamat po. Maayong gabi sa imo, ha. Salamat.